Journalists, Hey, it's your girl, Maya. it What's up, pays guys? to be I'm Marco. humble We're your when you Kapuso AI look at sportscasters. prophecy about the Do you want future the of latest journalism. news about... Hala, pinalitan na mga journalists. Nag-aral pa naman ako. Paano na kami? Sana all robot. Sana robot na lang ako. Sasakupin na tayo ng mga robot. AI? Robot ba? Jobless na ba? Alamin natin at ating himay-himayin kung ano nga ba talaga ang AI at ang AI sa journalism. Ayon kay Ed Burns, isang IT strategist sa TechTarget, ang artificial intelligence ay binubuo ng computer systems. Meron itong expert systems, natural language processing, speech recognition, at machine vision. Sa laganap na paggamit ng social media, na ipapamalas ang paggamit ng AI. Dahil ang AI ay nagfo-focus sa programming ng cognitive skills such as learning. Halimbawa nito ang pag-aaral ng algorithms, reasoning, self-correction at creativity. Kung kabuuan, ang AI pala ay matagal nang ginagamit ng mga kapwa Pilipino, mapa-international man o lokal. Dahil ang AI ay umiikot at gumagana lamang dahil sa mga taong nasa likod nito. Umani ng samot-saring opinyon, pahayag at reaksyon ang paglaganap ng AI sa social media, lalo na't sa larangan ng journalism. Noon pa man, ginagamit na ng media ang AI para sa mga halimbawang ito: fact-checking, personalizing contents recommendations, automating transcripts and translations. Dahil nga rin sa pagtampok ng social media, ginagamit na rin ang AI as a monitoring tool for social media contents. AI could filter contents that are violating the laws, halimbawa nito ay ang Meta. Ginagamit ng Meta ang AI to filter the contents na pinupost ng mga tao sa social media. Kung ito ba ay labag sa Privacy Act, kung ito ba ay maselan at miski kung ito ay hate speech. Napapatunayan lamang nito na ang AI ay nagsisilbing tool to expand the capabilities na pwedeng gamitin sa larangan ng journalism. AI's impact on jobs. Maraming mga pabrika at iba pang workplace ang mas pinipiling gumamit ng AI para sa magaan at mabilis na trabaho, lalong-lalo na kung kailangan ng mas maraming produkto. Sa bagay, hindi nga naman napapagod ang mga ito, hindi tulad ng mga tao. Kaya naman mas pinipili nilang gumastos sa machines kaysa sa pasahod sa mga tauhan. Pangalawa, AI used for crime. Dahil sa lawak ng kayang gawin at gampanan nito, maaari na rin itong magamit sa paggawa ng krimen. Tulad na lamang ng cyber attacks, pagpapakalat ng deepfake videos at information, hacking at iba pang uri ng online crimes. Pangatlo, overuse and dependence to AI. Dahil nga sa daming kayang gawin ng AI, narito na ang pag-overuse nito at masyadong pagdepende dito. Halimbawa na lang sa paggamit ng ChatGPT. Dahil ito nga ay AI at nasasagot nito ang mga tanong natin, maaaring ang iba ay hindi na nagdo-double check at sinusuri ang credibility ng information galing dito. Iyan lamang ang ilan sa marami pang threats and challenges sa pag-usbong ng artificial intelligence. In summary, ang AI ay matagal nang nandiyan. Matagal nang nasa ating mga buhay sa impluwensya ng digital media, gayon din sa mundo ng pamamahayag. Dati pa lamang ay nag-e-exist na ito upang suriin ang nilalaman at katotohanan ng bawat balita, at ito ang nagsisilbing instrumento upang mapalaganap ang mga impormasyon sa mas malawak na paraan. Ngunit, tunay ngang may epekto ito sa employment ng ating bansa. Nagiging daan upang madagdagan ng cybercrimes at nag-generate ng hindi credible na impormasyon dahil sa kakulangan sa pagsusuri, bunsod ng labis na pagtitiwala rito. Sa kabila ng lahat ng ito, ang katotohanan, AI is here to serve and stay. Gayon din ang mga tao, lalo na ang mga journalists na nasa likod upang patakbuhin ito. So, basically, mayroong AI pero hindi jobless. Kaya hindi dapat mangamba. Instead, we should up our game, keep our hopes up,
and use it as our advantage. Gamitin ng AI sa matalino at tapat na paraan. Palagi para sa makabayan at makatotohanang pagseserbisyo.